Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa What's happening sa trend? Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, oras natin, 9 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DCRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang
may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Happy Wednesday morning! Mga kaibigan, ika-8 na po tayo sa buwan ng Abril. It's April 8, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, may binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Kaya sama-sama tayo sa public service. Meron po tayong isa pa ring pasyente sikapin nating matulungan ngayon pong Happy Wednesday morning. Ang ating pong pasyente ay mula po sa Palar Village, pinagsama City of Taguig. Sa Taguig tayo ngayon, At meron po tayong natulungan. Ayan, magpapasalamat sa lahat po ng mga tumulong sa kanya nung siya po'y nanawagan humingi ng tulong si Kuya Russell Conda. Ayan, ating pong bigyang daan yung kanyang pasasalamat sa lahat po ng mga may mabubuting kalooban na tumugon po dun po sa kanyang panawagan sapagkat ito pong si Kuya Russell Conda. Oo, siya po ay isang OFW mula sa Oman. Ayan, binata. At nung January lamang, ngayong taon, 2026, nung siya po ay nagbakasyon sa Pilipinas, habang nagbabakasyon po dito sa atin, nakaramdam ng kakaiba, tapos naging masakit, makirot yung kanyang tiyan, pati yung tagiliran, at hindi na siya makakain. Kaya nung nagpa-check up po, pilitan na siya magpa-check up nung February 26. Nakaisang isang buwan. Mahigit pa sa NKTI, diyan po sa National Kidney Transplant Institute. Yan, nung siya po ay nag-undergo ng mga laboratory test like yung CT scan, yung ultrasound, na na-diagnose siya na meron siyang tinatawag na hepatocellular carcinoma, Ibig sabihin yan, kaya nung kanya pong nung na-diagnose na po yan, kailangan na niya ng gamutan. So sinisikap niya para nang sa ganun ay makabalik po siya ng Oman. Oo. Kaya dun po sa mga maaring tumulong sa kanya, lumapit na rin siya sa kanyang mga kamag-anak para makahingi po ng financial medical assistance sa mga gamot na kailangan niya pong mainom. Kaya nung siya po ay nanawagan, ayan, sa pamagitan po ng ating mga regular donor ay nakatugon po tayo, At nakapagbigay of course ang butihing Senador Lito Lapid. Sen, thank you so much. Yan, napagbigay dun sa regular donation every day para sa ating mga pasyente, 2,000 pesos. And then mula po sa PFAF pa rin, yung 3,000 pesos na ibigay din sa kanya. And then nakalikom po ng pinagsama-sama pong halaga ng ating mga listener, mga viewers po ng DZRH sa programa nating Operation Tulong. Nakalikom po tayo ng almost 3,600. So yan po ay naidagdag, kaya 8,600 pesos yung pong mga naibigay sa kanya. Maraming salamat ulit sa ating pong GCash donor lagi-lagi, Sir Eddie Alvarez at PPG, at yung iba pang mga donor na anonymous na lang natin nag-send po sa GCash account ng DZRH Operation Tulong. Maraming salamat. At tuloy ngayon yung paggagamot ni Kuya Russell Conda. So yun po yung isa sa talaga namang pagka tayo po ay nananawagan dito po sa ating programa, ang dami pong mga anonymous
mga donor natin hindi nagpapakilala, nagsisend agad, walang pangalan, nagsisend po ng sa abot ng kanilang makakaya. Kaya nga sabi po natin dito sa ating programa, doon po sa mga may mabubuting kalooban, may mga ginintuang puso na donate lagi-lagi, magkano man po yan, di po ba pag naipon po ng marami sa inyo na nag-donate, ay ang laking tulong doon po sa ating mga nangangailangan at nananawagan na kababayan. God bless you more at syempre ang panalangin namin sa lahat po ng mga bukas ang puso para tumulong. Ayan, bahala na po ang Panginoon sa inyo. God bless you and your family. Ayan, at sana pagpalain pa kayo ng marami siksik, liglig, umaapaw. Sabi nga po ng sabi nga po ng ating mga kababayan na talaga namang tumatanggap ng tulong mula po sa ating mga nakikinig, mga nanonood at napakinggan yung panawagan, pangangailangan ng ating mga pasyente. Ayan, thank you so much. Mamaya po, standby lang at meron din po tayong sikaping matulungan. Ayan, mula po sa Taguig City, ito naman po na aksidente. Ayan, mamaya alamin natin kung ano yung kanya pong ilalapit. In the meantime, mga kaibigan, yan, standby lamang ha, sandali lang at nandiyan na ba si Candy? Okay. Maya, standby lang. Babalik po tayo, sandali lang. Oras natin, 17 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 23 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo dito po sa DZRH Operation Tulong. Meron tayong pasyente, sikapin nating matulungan. Oy, meron lamang pong panawagan ha, yung aming kasama sa DZRH Operation Tulong, si Kamar Urbano, no? Diyan po sa Bulacan po siya. Kasi mukhang yung kanyang FBI nahack kagabi. Ha? Baka mamaya po meron pong mga paghihingin sa inyo at gamitin yung mga FB niya na nasa kanyang pangalan. Kamar, ano ba nakalagay sa Mar Urbano, no? Sa kanyang FB account. Hindi daw po siya yun, ha? Hindi siya. So, ina-announce natin, Kamar Urbano. Ayan, Mar Urbano. Yan ang aming Operation Tulong. Ala, nahack. O pagkaganyan pa naman, pag nahack ay nangihingi ka agad, di ba? Hingi ka agad ng pera. O, hindi po siya yun, ha? Pag may ginamit po yung kanyang FB account na Mar Urbano. Standby lang at puntahan na po natin yung pong ating pasyente. Sikapin nating matulungan ngayon pong umagang ito ng Miyerkules. Ang ating pong pasyente ay si Ate Eliza, no? Eliza Nicole Plaguere. So, na-aksidente po 22 years old. Taga-Tagig po, no? Pinagsama. Palar Village. Ayan, sa Taguig City na aksidente po, nagkaroon ng fracture yung kanyang balikat ba? Ayan, estudyante po siya, graduating at ngayon po nag-OJT na, no? On the job training. Ang kanya pong tatay, isang company driver, na-aksidente po si Eliza nito pong March 11, last month lang, ano? Bandang 4:00 daw po, pasado 4:00 ng hapon, dyan po sa may area ng BGC, malapit sa Mind Museum. Nakasakay po sa motorsiklo, ng isang SUV daw yung naging dahilan ng kanyang pagbagsak. No? So, nabalian ng yun sa kaliwang braso. Dahil po sa aksidenteng yan, kinailangan siyang maoperahan. Kailangan ng mga medical equipment, bakal na ilalagay doon po sa kanyang na-fracture na braso para po sa surgery. Ano po. So, yung surgery na kailangan pong magawa.
Then dahil dyan, lumalapit po dito no, ng tulong, alamin natin sino ba ating makakausap, yung kanyang tatay, si Kuya Henry Plagere. Ayan, Kuya Henry, magandang umaga, good morning. Opo. Oo, tama ba yung apelyido mo ay Plagere, no? Opo, Plagere po. Oo, si Eliza, ano ba siya nung nangyari yung aksidente papunta sa kanyang OJT? Opo, pauwi na po sila galing ng OJT niya. Oo, nag-OJT. Tapos po siya ng boyfriend niya. Tapos, yun nga po, nagkaroon ng vehicular accident doon sa panulokan po ng Rizal Drive, corner 28 Avenue sa may BCC. Na bali nasagi po sila. Nasagi. Okay, yung boyfriend okay naman? Nagtamo rin po ng mga galos po sa katawan at saka sa balakang. Di ba sila tinulungan nung ano? Yun nga po ang masakit, ma'am eh. Hanggang ngayon hindi pa nakipag-cooperate sa amin yung driver. Hindi rin ako nagpapakita sa police station. Ilang beses po silang tinawagan. Dapat damputin. Ayaw sumagot. Oo, na-file nyo na yung kaso. Tama ba Eliza? No? Eliza po. Eliza. Opo. Magkaiba kasi yung pangalan. Eliza at Eliza. So, Eliza. Okay. So, ngayon po, kumusta na si Eliza? Nakakalakad naman? Okay naman siya? Opo, okay naman po. Bali, yun nga po, kailangan na-operahan yung kamay niya kasi nabali po yung dalawang buto niya sa braso. Nako. So, hindi mo na nakakapag-OJT? Hindi, yun nga po, hindi siya makapasok at nagtamo din po ng trauma yung bata. Nako. Hindi siya ayaw niya na sumakay ng motor niya yun. Nako. Opo, mahirapan din pong magsakay-sakay. Saan po siya na-operahan? Ospital? Bali sa ang pinakamura po sa amin nakita sa Marikina po, sa may St. Anthony Medical Center. Okay. St. Anthony, doon siya. Opo, kasi po yun pong unang tumingin sa kanyang doktor, doon din po meron pong duty doon. Doon na lang po namin procedure sana. So yung bakal, magkano daw nagkakahalaga yung kakailanganin para ilagay? Yung bakal po wala bali mapatak po ng 105. Oh my. Kasi dalawang bakal po ikakabit plus yung mga tornilyo at saka yung meron pa po kasing technician na mag-a-assemble daw ng bakal. Panganay niyo bang anak si kay Henry? Si Opo, Eliza? dalawa lang po sila. Eliza. Panganay po si Nicole. Si Nicole, tapos nag-aaral. So parehong estudyante, Parehos po. Graduating po sila parehos. Yung isa po, grade 12. Opo. So ngayon, ang hinihintay na lang yung bakal. Opo. Kayo po ba'y nakalapit na sa DSWD at saka sa PCSO? Hindi pa po kami nakakalapit doon. Oo, malaking tulong. Gawa ng inaasikaso ko po muna kasing yung driver baka willing siyang tumulong dun sa Bigay nyo nga sa amin ng bigay sa amin yung number. Ipiwi na, tawagan mo nga yung driver. Sige nga po. Actually po, tinatawagan na po namin, nakablock na rin po kami, pati po yung officer na... Pero nakuha nyo ba yung address? May address po, pinadalan po siya ng letter. Ang sabi po nung naka-receive doon, matagal na daw pong wala ron yung taong yon. Ano po ba yung sasakyan na sila ang nabangga, no? Opo, nasagi po sila actually. Pero ang ini-insist po kasi nung driver is self-accident. So humarap na siya dun sa pulis. Tama? Hindi po. Dun pa lang po sa kung saan nangyaring insidente. Umalis na? Meron pong mga BGC Marshal po na So yun ang nag-assist sa inyo, hindi pulis? Opo, yun nga po ini-insist na self-accident daw po. Kaya umalis po yung driver. Ang sinong nag-insist ng self-accident po? Sino ang nagsabi nun? Yung pong driver mismo. Ano po yan? Ano yung dala niyang sasakyan? SUV? SUV po. Grabe naman. So, ngayon, na i-file nyo na sa police yung Opo.
Tapos hindi na siya matawagan. Hindi na po makontak. Nung unang tawag sa kanya, nakausap niya yung police, nag-set pa siya ng date saka ng oras. Pero nung dumating na yung time niya, hindi naman po siya sumipo. Tapos nung tinatawagan siya, hindi na rin po siya makontak ng police. Sabi po ng police, mukhang binlock na rin daw po siya ng driver. Manawagan ka kaya, Kuya Henry. Sige, panawagan mo. Tawagan mo lang pansin. Sige. Sabi mo yung pangalan, anong address niya. Go ahead. Kasi kailangan niyang, kahit na paano, humarap syempre dun sa investigasyon. Doon niya sabihin. Yun nga po ang inaano namin, na sana makipagtulungan siya kahit makipag-usap sa amin para malinawan din. Kasi kaming makipag-negotiate sa kanya. Saka sabihin niya yung side niya. Ano ba yung sinasabi mo, bakit self-accident? Diba? Ayun nga po, ini-insist kasi po niya na meron na self-accident. Pero nung time na nag-request kami ng CCTV footage, kita naman po sa CCTV footage na meron siyang violation. Kaya nga nasagi yung mga bata. Kaya nga. Sige, ipanawagan mo muna, Kuya Henry. Go ahead. Opo. Yun nga po, kung sino po yung nakakilala kay Mr. Ariel Villegas Argano, yun po yung pangalan ng driver based dun sa lisensyang... Anong pangalan po? Ariel Villegas Argano po. Villegas Argano. Okay. Kung baka nakikinig ka, Ariel Villegas Argano, o pwede ka rin tumawag sa amin sa DCRH at magpaliwanag ka, sabihin mo yung side mo, no? Kung sinasabi mo paano naging self-accident yung nangyari. Pero ang nakakalungkot lang yan, bakit mo iniwanan, di ba? Sige. Yun nga po, hindi naman siya nakikipag-usap sa amin. So, nahihirapan kami i-trace back siya kung saan siya, saan siya pupuntahan. Kasi based nga dun sa letter na pinadala sa kanya, invitation ng mga pulis, wala na raw si Mr. Ariel dun sa address na yon. Sige, go ahead. Kuya Henry, go ahead. Diretso mo yung mga message mo sa kanya. Go ahead. Ayun din po, yung nananawagan din po sana ako dun sa may-ari ng sasakyan na pinapagmaneho niya. Kasi nung time po na kasi na nakausap siya ng pulis, ang sinabi po niya is nag-drive lang po siya, so hindi po sa kanya yung sasakyan. So nananawagan ako kung sino po yung may-ari ng sasakyan na nakasagi sa anak ko, kung maaari po sanang tulungan kami na makipag-coordinate yung driver sa amin para dun sa mga gastusin ng operasyon ng anak ko, kasi medyo malaki po yung gagastusin kaya kailangan po namin makausap siya at least kahit paano mapanagutan niya yung insidente. Opo. Okay lang po ba, ma'am, na banggitin kung yung sasakyan, yung plaka para po Na-alarma na po ba yung plaka? Actually, yun po yung pupuntahan namin. Sige, puntahan niyo muna. Friday. Puntahan niyo po muna, Kuya Henry. Opo. May mga kasi may mga kailangan pa pong dapat may pulis para po maitaging. Opo. Dapat may kasama kayong pulis, Dapat may kasama kayong pulis. Opo. Tingnan ko po namin kung maisasama po namin yung nag-assist sa amin sa traffic. Dapat po may pulis yung nag-i-investigate, Kuya Henry. Opo. Dapat kasama po. Sige po, huwag mo nang i-announce, baka mamaya bigla itakbo. Puntahan po muna. Kaya nagpaalam ako sa inyo kung okay lang po. Puntahan po muna, kasi kung pupuntahan nyo kasama ang pulis, di po ba? Para ma-check nyo rin kung kanino talaga po yun. Okay. So doon po sa panawagan ni Kuya Henry Plagere, yung sinasabi niyang pangalan ay Ariel, po? Opo, Ariel. Villegas Argano. Villegas Argano. Ayan, magpakita ka para maipaliwanag mo rin yung side mo, kasi lalong-lalo na't pag inimbestigan tas meron naman kayong CCTV footage, sabi niyo na po na nakuha, na-secure ninyo, Kuya Henry, na sila yung nakabangga. Opo. Nakasagi. Di ba sabi niyo nakasagi?
pakita kayo sa police. Saan pong police station kayo nag-file? Sa yun pong traffic police station sa may open parking po ng market. Ayan, magpakita siya doon, alam niya yun. Kasi driver siya Opo. Napadala na rin po siya ng sulat 2 beses na po siyang napadalan, pero wala pong response sa mga invitation sa kanya. Baka nakikinig ka, pwede ka nang pumunta doon sa traffic police station. Okay? Opo, kasi kailangan po namin maoperahan yung bata kasi yun nga po nagkakaroon siya ng trauma. So ngayon yung kanyang kaliwang braso. So ibig sabihin hindi niya magalaw yan or na tawag nito. Nalagyan na ba ng doktor? Na-examine na po. Yun na nga lang po, i-schedule na lang yung operation. Tapos nagagamot, Sakit niyan kasi kung hanggang hindi yan nalalagyan ng bakal. Opo. Sige po, ganito po, Kuya Henry, para makatulong kahit papaano. Pwede ka namang manawagan din ng tulong. Pero ganito po, mag-file po kayo hingi po kayo ng medical assistance sa DSWD. Malaki po yung maitutulong niyan. Basta yung mga requirements po, i-secure lang po ninyo. And then PCSO, pagsamahin nyo po, malaking tulong po yan. So para makapaglakad-lakad po kayo, yan, bigyan po kayo ng butihing Senador Lito Lapid, yung kanyang pondo dito sa amin na binibigay sa mga humihingi ng tulong katulad ninyo para kay Eliza, sa inyong anak. 2,000 pesos po, Kuya Henry? Ayan, bigyan kayo ni Senator. 2,000 pesos and another 3,000 pesos po mula sa PPAF, ang Pampamilyang Paaralan Agricultura Foundation. Opo, salamat po. At para makatulong kahit papaano sa paglakad-lakad ninyo. At dun sa mga maaaring tumulong, manawagan ka nga, Kuya Henry. Baka sakalit makaipon din tayo at dun sa ating mga may mabubuting kalooban na donor. Go ahead po. Ayun po, sa mga meron pong gustong tumulong, yun po, nanawagan po ako na kay Eliza. Opo, para sa operasyon po ng anak ko na si Eliza po. Ngayon pa lang po nagpapasalamat ako sa mga nais pong tumulong. Ayun po, pwede po magpadala sa GCash account ng DCRH Operation Tulong 0956-197-9471. Ayan po, naka-flash sa inyong mga television screen at yan po ay sa DCRH Operation Tulong. Ano po? 0956-197-9471 ang ating pong GCash account. Okay, so pakisabi kay magpalakas Kuya Henry kay Eliza. Sige po. Salamat po. Sige po at siguro kausapin namin kayo para dun sa kahit pa paano. Siguro na-check nyo naman na sa LTO yung plaka Alam niyo na kung sino may-ari. Ayan. Okay? Sige, Kuya Henry. Ingat kayo sa mainit na panahon. Ingat. Opo, salamat po. Ayan, mga kaibigan, si Kuya Henry Plagere, para po sa kanyang anak. Yun pong driver, pakita ka naman doon sa police station. Meron kang oo, meron ka na nasaktan dahil sa iyong pagkakasagi daw, So, na-fracture si Eliza. Ngayon, si Eliza hindi po OJT dahil po dun sa aksidente tapos na trauma daw yung bata. 22 years old na nag-OJT na. Sa mga maaari pong tumulong, again, maraming salamat. And of course, maraming salamat Supremo Senator Lito Lapid. Ayan. And then sa Pampamilyang Paaralan Agricultura Foundation, sa PPAF, thank you so much. At sa mga tutulong pa po kay Eliza Nicole Plagere. Maraming salamat at God bless you more. Mga kaibigan, babalik po tayo saglit lamang. Oras po natin, 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. DCRH Operation Tulong. Ang oras Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con.
With Bloom Fresh technology, kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 49 na minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo. Uy, ingat-ingat po ha sapagkat naitala po ng Pag-asa kahapon yung peak na tinatawag peak heat index. Yan po sa Sangli Point sa Cavite City, umabot daw po yan sa danger level na 43 degrees Celsius. So mataas na yung ating temperatura. Then meron din pong tinamaan ng danger level heat index na 42 degrees Celsius at yan po yan sa Cotabato City naman sa bahagi ng Maguindanao at Butuan City sa Agusan del Norte. So sabi ng Pag-asa, asahan na po natin sapagkat tayo po'y kapapasok lang natin sa tag-init eh. So tataas pa yung temperatura sa ating bansa ngayong nagsimula na nga po tayo sa tinatawag na dry season o panahon ng tag-init at possible tumindihan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya kahapon tinatanong ko yung Pag-asa, bakit dun sa Tuguegarao, Isabela yun ang madalas? Kasi hindi pa nga pala naman hindi pa nagpipik yung tag-init natin, kaya hindi pa rin nagpipik dun sa ibang lugar yung temperatura. So ngayon pong Wednesday, ayan, baka umabot ang danger level na 42 degrees Celsius ang heat index dyan po sa Cotabato again and then sa Butuan City. Kasi pag sinabi nating heat index, yan po yung tumutukoy sa actual na init na nararamdaman ng katawan ng tao. So pinagsamang sukat ng temperatura ng hangin at yung relative humidity o yung tinatawag na halumigmig. So pag mataas po yung halumigmig, yung humidity, bumabagal yung pagsingaw ng pawis kaya mas nahihirapan ng katawan na magpalamig. So ingat po tayo ha. Ingat-ingat. At ngayon mga kaibigan, punta tayo sa ating pong mga report. Punta muna tayo sa Malacanang. Alamin natin yung gobyerno po at pribadong sektor nagkasundo magtulungan na lang sa pagtugon sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayan, buti naman. Dapat talaga ngayon, tulong-tulong po tayo. Hindi lang reklamo ng reklamo. Alam natin, lahat naman tayo talaga dumadaan sa krisis.
Alamin natin ang detalye niyan na RH14 Let Narciso. Let? May kinulong na Executive Secretarial Recto ang grupo ng mga negosyante sa bansa para pag-usapan ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Recto, bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na agarang pagaanin ang impact ng oil price hike sa mga negosyo at consumers habang binabantayan ang presyo. Tiniyak na Recto sa grupo ng mga negosyante na sinisikap ng administrasyon na tugunan ang concerns ng mga ito na mapababa ang pagtaas ng logistics cost, apurahin ang paggamit ng renewable energy at palawakin ang digital at remote work. Hingi naman ng palasyo ang suporta ng pribadong sektor sa pagtitipid sa enerhiya, pagpapatupad ng flexible work arrangements at pakikiisa na maiwasan ang pagsasamantala. Kabilang sa business groups na dumalo sa meeting, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated at Makati Business Club. Ito sila at Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let. Mula sa Malacanang, punta naman tayo kay RH15 Giselle Ricafort yan sa Department of Energy. Yun daw pong bagong pirmang petroleum service contracts ni Pangulong Bongbong Marcos na layuning makabawas sa pagdepende ng bansa sa imported fuels. Ayan, bagong pirma po yan. Ibalita mo yan, Giselle. Giselle, go ahead. Ms. May, idiniin ng Department of Energy na babawasan ng 2 na petroleum service contract na pinirmahan ng Pangulo yung pagdepende ng bansa sa imported fuel. Mas mapatatatag din daw nito yung supply ng enerhiya at makalilikha ng mga trabaho at oportunidad sa lokal na komunidad. Ayon pa sa DOE, lalong nagiging mahalaga yung paggamit ng sariling indigenous energy resources upang mabawasan yung pagdepende sa imported fuel ngayong may oil crisis sa pandaigdigan. Binanggit ng kagawaran na para sa eksplorasyon at produksyon ng lokal na enerhiya ang mga bagong kontrata. Kabilang na sa mga proyekto yung Alegria Oil and Gas Field doon sa Cebu at yung pag-explore naman ng natural hydrogen doon sa Leyte naman. Inaasahan daw na magdadagdag yung mga ito sa lokal na supply ng enerhiya at magbubukas pa ng bagong oportunidad sa sektora. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ang DTI po Department of Trade and Industry, yun daw presyo ng pangunahing bilihin hindi magtataas hanggang katapusan ng Abril. Sabi po ng DTI. Naku, may mga nagtaas na nga, di ba? RH29 Boy Gonzales sa detalye niyan. Kuya Boy G. Ate May, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na matili ang kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi lamang hanggang Abril 16, kundi hanggang katapusan na ng buwan ng Abril. Sa kapiyan sa Manila Day, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque, ito ay matapos pang sinagawang pulong kasama ang mga kinatawan ng mga manufacturer noong Lunes. Sinabi ng Kalim na pumayag ang mga manufacturer na huwag munang galawin ang presyo ng mga produkto sa kabila ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kabilang sa mga produktong sakop ng kasunduan, ang sardinas, corned beef, meatloaf, tinapay, gaya ng Pinoy pandesal at ilang produktong panlaba tulad ng sabong panlaba, pati na ang iba pang basic commodities. Pinayuan din ng BPI ang publiko na gamitin bilang gabay sa pamimili ng ang listahan ng 205 na basic necessities, ang prime commodities na hindi muna magtataas ng presyo. Tiniyak din ng ahensya na patuloy itong babantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin upang maprotektahan ng mga consumer laban sa posibleng pagtaas ng gastusin sa araw-araw. Ito si Boy G. Para sa Lizarison sa Pilipinas, sa Pilipino. Yes, Ate May. Hindi tiyak ng tiyak Mayroong nga mga pandesal, tumaas na yung presyo, kaliliit pa Tiyak ng tiyak, di naman namomonitor lahat yung mga tindahan. Nagreklamo kaya yung mga kababayan natin susumbong dito sa atin sa Operation Tulong. DTI sabi ng tiyak na hindi tataas, di nila alam yung marami nagtaas na. Diba? Ano ba yun? Basta tiniyak na DTI. Wag na mo kasi magsalita ng tiyak. Hindi nga sila tiyak, dami na nga nagtaas. Nagreklamo, alam mo yung mga pandesal, lumiit na daw, tapos tumaas pa yung presyo. May ganun Pati kape nga Pati kape. Kaya nga. May mga
sa kalsada, di ba? May mga nagtitimpla ng kape. Yung meron ng timplado na kape. Dati 15 pesos. Oh. O, di ba? Ngayon, Magkano? 17 pesos na, nagtaas ng 2 piso. Oh, okay lang yun pag ikaw bumili, 2 pesos lang naman, kaya mo yan, Kuya Boyji. Yung iba, paano yung mga chuper? Oh, di ba? Bahagi lang yan na nagtataas. Meron nga nagtitinda ng mga pagkain, mga karinderya, may nagtaas ng 5 piso sa ulam, may 10 piso. Kaya yan yung ginagawang pag-budget din ng mga karinderya. Kung paano nila magtataas na hindi naman sila malulugi, kikita pa naman sila pero hindi naman masyadong mataas ang presyo. Yan ang talagang lahat na lang. Tayo na lang ang hindi tumataas. Kaya nga. O sige, sabihin mo sa DTI, huwag na lang sila, manahimik na lang sila. Huwag sila magsalita ng tiyak-tiyak na yan. Sige na, magpaalam ka na. Sayang oras. Dari sa'yo, Ate May. Maraming salamat, Argentina Boy Gonzales. Uy, standby lang ha, RH52 Eniel Parosa. Standby lang, balikan ka namin agad-agad. Oras natin, 3 minuto na lang po, alas 11 na ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana, hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. 20,000 daw na nahuli, merong isang namatay ng atakihin po sa puso. Ano? Ito po yung pag-arangkada ng tinatawag na Safer Cities Initiative. Naku, bakit naman? Ibalita mo nga yan, Edniel. May umabot sa 24,812 na tao ang nahuli ng pulisya sa unang 2 araw na pagpatupad ng Safer Cities Initiative na inanunsyo ni Interior Secretary John D. Grimulya. Higit 200 sa kanila ang kinasuhan, higit 6,000 ang pinagbulta at nakatanggap naman ng warning ang higit sa 18,000 na sitira. Sa report ng National Capital Region Police Office na inilabas dito sa Campo Crame, pinakamarami sa mga violator ang inaresto sa pagtagay at pag-iossi sa mga pampublikong lugar, higit 8,000. Sinundan niya ng tig 2,000 mahigit na mga violators sa paglalakad sa kalsada ng palasot na pangitaas. Gayon din yung mga minors o minor de edad na lumalabag sa mga curfew. Mayroong 500 mahigit na mga nahuling nagkakaraoke kahit ang pastas ay tinatakdang oras na alas 10 ng gabi patay sa mga umiiral na ordinansa
Pero sa pulong balitaan dito sa PNP headquarters, napatid din kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na isa ring lalaki ang nasawi sa anti-criminality operations. Inatake umano sa puso ang suspect habang tumatakas mula sa operatiba na naaktuhan ang bilihin ng illegal na droga. Sangkot ang 5 katao sa lungsod ng Taguig. Aresto ang 4 pa niyang kasamaang drug suspect habang hindi lang nakaligtas itong isang nasawi dahil sa cardiac arrest. Right natin si Major Asilo. May ginawa, nakakandak po yung ating mga tropa ng kanilang patrolling, anti-criminality operation nila. So, nagkaroon po sila nag-chansapan po na nag-aabutan itong ating mga suspect, yung ating nasa 5 suspect. At yung isa ay tumakbo, nagtago siya dun sa isang madilim na ward. Then yung sa kader parang tumalo siya. Tapos, inatake po siya sa puso. Yun po yung, yun yung nangyari sa kanya. Nadala naman po siya ng ospital, kaya lang po na Ang tinig ni Police Major Hazel Asilo. Maliban sa nasawi, nakakolekta ang pulisya ng higit sa 5.6 na milyong pisong halaga ng fines o multa mula sa iba't ibang violators. Pero tiniyak ni Asilo at ang pamunuan ng PNP ay dadalhin sa mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila. Edniel. Ako si Edniel Torrosa. Yes, May. Ipagpatuloy lang nila yan para magkaroon ng disiplina talaga yung ating mga kababayan, di ba? Lalong-lalo na yung barangay level, kumilos na rin sila para nang sa ganun, sarili nilang barangay, di ba, linisin nila sa mga posibleng panggalingan nga ng criminality, di ba? Yan lang naman ang ng PNP layunin. Tama kami, mabuti binanggit mo yung barangay level. Actually, matagal na naman na ito pinapatupad. May mga ordinansa yan. Bulabog. At saka may mga ordinansa. Yung sa Cleo. Oo. Sa Cleo. Yung ordinansa. Pero, tinanong natin na yung PNP, anong pinagkaiba ngayon na inanunsyo ulit ni Secretary John Vic na mag-iigpit sa ganitong pagpapatupad ng mga polisiya? Binabanggit ng PNP may, this time around, nag-iikot sila, lalo kapag gabi, kasama na nila ang mga opisyal o tauhan ng barangay. Nang sa gayon ay sila mismo yung makapulis. Makakilala rin syempre doon sa kanilang mga... Kasi nga ang pinakamasaklap kasi, Edniel, kaya tayo nagagalit. Maging dito sa atin sa Operation Tulong, tayo din naman nakikita natin yan. At yung mga kababayan natin, barangay level, walang pakialam sa peace and order sa paano nila barangay nila di ba? Mga barangay official mismo, yung mga pinagbabawal ngayon na nagiinuman sa harap pa nga o sa tabi ng barangay hall, doon nagiinuman, mga nakahubad, hating gabi, madaling araw, di ba? May ganyan Oo. Problema yan may talaga ng over familiarity siguro kapag inaral pa natin. Pero tama ka, dapat ang barangay ngang popapel dito. Kaya PNP kasamang barangay, actually meron ding CSWO o yung City Social Welfare Office dahil syempre may mga LGU guys sa Maynila at dito sa may Marikina area. Mga nagpapatupad yan o may mga ordinansa ng curfew para sa minors. Hindi police ang dapat umares sa mga yan, dapat may social welfare officer. Yes. At syempre ang pinaka-procedure dyan may ay kukunin o ipatutubos sa magulang eventually kapag meron ng nasita sa labas ng mga minor de edad. Saka yung mga LGU. Mga LGU kumilos na rin sa ganyan. Kung yung barangay hindi nakilos, LGU kumilos. Tama. Yan na. Barangay, CSWO, magsama-sama. O para maiwasan natin. Naman, kasi mas mababa yung kahit anong baba ng focus crimes sa nire-report ng krame at ang pulisya natin, kung hindi naman din nararamdaman sa ground, parang wala rin naman. Kaya ito yung dahil kung bakit binuhay o should I say pinpass ng anti-criminality operations. Okay. Wala rin ito sa Camp Krame. Balik sa iyo, May. Ayan, maraming salamat, Edniel Parosa. Ihabol natin, maikling report mula kay Edwin Duque. Si Senator Robin Padilla, tiniyak daw yung hustisya dun sa pagkamatay naman ng mag-asawang Muslim sa Caloocan. Ayan, meron tulong sa pamilya na ibibigay yata. Go ahead, Edwin, sa detalye niyan. Tama, may personal na nagtungo si Senator Robin Padilla dito sa tanggapan ng Caloocan Police dito kay Mr. Joey Capon upang katiyakin na matigan at isang tulong ang pagkamatay ng mag-asawa dito sa Caloocan. Ay kay Police Captain Joey Capon, pagbibigyan ng libreng abogado, magpapalitin, tulong pinansyal para makapag-umpisa ang dalawang naiwang anak na naunila. Baril at napatay sila Ronald at Senora Apuntilla, ang isang Romeo Gapalyo, 64 years old, at pakilalang ni service at ang presidente ng asosasyon sa Union Home Llano Street sa Barangay 167 sa Caloocan, Kabakailan. Base sinagawa investigasyon ng PNP, agawan naman ng lupa ang panimula ng alitan ng magkabilang panig. Pinasalamatan naman ng Senador ang Caloocan Police
na mabilis na pagka-aresto sa suspect na ngayon kinasuhan ng double murder. Aris 43 nito kinagulat na DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Kuya Edwin Duque. May mahalagang panawagan lang si Willie Relador para daw sa mga kamag-anakan nila pakipanawagan yung anak daw ng namayapang Tatarik Radam na si Raul Radam pumanaw sa edad na 62 years old at nakahimlay po sa kanilang tirahan dyan sa Phase 5 Package 2 Block 16 Lot 16 Bagong Silang, Caloocan City. Yan, karagdagang detalye ibibigay nung anak daw na si Kevin Radam. Panawagan na yan galing kay Kevin at kay Willie Relador. Pansamantala na tayo magpapaalam. Maraming salamat EP Wina Pearl Hasoro. Thank you kay Ellen. Ayan, kay Billy Ray Domingo at syempre sa RHTV. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang